Guys, 10 araw pa bago ang aktwal na laban bilang isang Gin Kings ay handang-handa na raw siya. Ito ang sinabi ni Tony Bishop. Malaki ang tiwala ng Ginebra coaching staff sa replacement ni Justin Brownlee. Aware si Bishop na malaking sapatos ang kailangan niyang punan dahil ang kanyang papalitan ay isa ng legend sa PBA. Isa pang ready-ready na rin ay ang Ginebra new recruit na si Maverick Ahanmisi. Nahirang siyang most improved player at isinare niya ang award sa kanyang dating coach na si Alden Ayo. Samantala, sa pagkatalo ng talk and text laban sa Magnolia Hotshots ay muling inihirit ni Homer Sison ang kanyang manok na si Mikey Williams. Dapat daw lumuhod si Lastimosa sa harap ng Phil-Am guard at magmakaawang bumalik na ito. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, habang singlayo pa rin ang buwan, ang pagkakasundo ng TNT at ni Mikey Williams ay may suggestion ang kolumnista ng Spin na si Homer Sison. Dapat daw lumuhod si Jojo Lastimosa sa harap ni Mikey Williams at magmakaawang bumalik na ito. Natalo nga kasi ang talk and text sa kanilang unang laro laban sa Hotshots at naihimutok ni Jolas nahihirapan silang umiscore o makashoot. Yun daw ang kanilang pangunahing problema sa ngayon. Wala raw kasi si Mikey Williams at si RR Pugoy. Naging honest lang naman ang TNT coach sa pagsasabi ng ganito, might as well daw lumuhod na lang ito sa harap ni Williams at magmakaawang bumalik na ito. Na siguro hindi gagawin ni Jojo Lastimosa much less ng talk and text team management. Pero sabi pa ng kolumnista ng Spin, ang pag-amin daw ni Jolas na kailangan nila sina Pugoy at Williams, sigurado umano nalalapad na tulad ng cauliflowers ang tainga ni Mikey Williams. Parang tumunog na umano ang cash register. Babayaran na si Williams. Wala raw ibang alternative maliban na lang kung gustuhin o gugustuhin ng talk and text ang mga larong katulad ng laban nila sa Hotshots noong linggo ng gabi. Ibig sabihin kung gugustuhin ng TNT na lagi na lang matalo. Kaya ito raw ngayon ang tinututukan ni Chot Reyes, ang nagbabakasyon munang coach ng talk and text na ngayon ay senior consultant din ng team. Sa harap umano ng panganib na mawala ng isang franchise player, kailangang ibalik ng TNT si Chot Reyes upang kumbinsihin si Mikey Williams na bumalik. May hirit din si Homer Sison tungkol sa mythical first team selection. Exclusive lang daw ba ito sa mga players ng SMB at Ginebra? Kasi nga, sina Junmar, Scotty, CJ Perez, Stan Hardinger at Jamie Malonzo ang 5 napili. Deserve daw ni Mikey Williams ang spot sa first mythical team. Naging finals MVP daw si Williams sa Governor's Cup kung saan ay nag-champion ang talk and text. May nababasa tayong mensahe sa pagitan ng mga linya ng batikang kolumnista. May ibig ba siyang ipatanggal sa nanalong Mythical 5? Gusto ba niyang tanggalin si Jamie Malonzo para maipasok ang pangalan ni Mikey Williams? Dapat daw ay talagang kasama si Mikey Williams sa grupong ito. Anyway, gustuhin man daw o hindi, like him or hate him, ngunit hindi raw nagsisinungaling ang mga numero. Samantala, 10 araw pa bago ang unang laro ng Ginebra dito sa Commissioner's Cup ay nagpahayag ng kahandaan si Tony Bishop. Handa na siyang tulungan ng Barangay Ginebra para depensahan ang Commissioner's Cup title. Sabi ni Tony Bishop, hindi raw importante sa kanya kung replacement import lang siya kay Justin Brownlee. Alam daw niya mahirap mapantayan ang mga nagawa na ni JB sa Ginebra, ngunit alam din daw niya ang magagawa niya para sa Gin Kings. Sabi pa ng 6'8" import, mahirap mapantayan ang naging role ni Justin Brownlee sa Ginebra pero confident daw naman siya sa kanyang skills. Confident din ang coaching staff ng Ginebra, pati na ang mga co-players ni Bishop na magiging malaki ang impact ng former Meralco import sa pagtatanggol nila sa kanilang corona dito sa Commissioner's Cup. Kung nahirapan ng ibang team kay Brownlee, tiyak pahihirapan din sila ng mas matangkad na si Tony Bishop. Ganito kaaga, tiniyak ni Ginebra coach Tim Cone walang mangyayaring blaming game o sisihan ngayong ibang import ang kanilang gagamitin. Wala raw magsasabing kung si Justin Brownlee na-shoot siya na. Ibig sabihin, buong team sila natatanggap ng pagkakamali tulad ng buong team din silang ipagsasaya ang bawat panalo.
Natanong din si Coach Tim Cone kung kumusta na ang failed doping test ni Justin Brownlee. Ano na ang hatol ng FIBA? Noong nakaraang linggo ay may report na lalabas na ang hatol kay Justin Brownlee, pero sabi ni Coach Tim Cone ngayon, nagtataka nga raw sila na hanggang ngayon ay wala pang nakakarating sa kanilang balita. Although siniguro ng American mentor na ginagawa ng SMC ang lahat ng suporta para kay Justin Brownlee, ngayon daw ay offhand muna siya sa kaso ng Ginebra Beloved Import. Wala raw silang magagawa kundi ang maghintay. Nakatuon daw muna ang kanyang konsentrasyon sa magiging kampanya ng kanyang team ngayong Commissioner's Cup. Sa mga viewers natin na nagtatanong, ang PBA Games po ay inyo nang mapapanood sa A to Z Channel 11. Samantala, narito po ang schedule ng mga laro ng Ginebra. Markahan nyo na po ang inyong kalendaryo. Kung hindi nyo po ma-access ang A to Z Channel 11, pwede rin po kayong manood sa Facebook Live PBA Games. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Michael Vicente, ingat kayo dyan sa Israel Kabayan. Esen Arsenas, Almera Somola, Jonis de Asis, Cedric Waniwan, Efren Mendoza, Mika Kumahig from Mandaluyong City, Carlos Kayanan, Bon Studio, at si Romeo Conchada. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.